yan, ito yung ating mga sangkap. Flour, yeast, eggs, milk, sugar, butter. Kung wala kayong butter, o kung gusto niyo na makatipid, pwedeng gumamit kayo ng shortening. Marami yan, makukuha nyo yan sa yung nagbibenta ng mga pangtinapay na ingredients. Meron yan doon marami. Salt. And then, we have our vanilla extract. Cooking oil. Ayan, ito naman yung ingredients natin para sa ating glaze. Gagawa tayo ng chocolate glaze, mocha, and vanilla. Sa liquid natin, pwede kayong gumamit ng water lang or milk. So, depende sa inyo yun. Ipapakita ko sa inyo. Dalawa ang gagawin natin. For our chocolate glaze, we have powdered sugar, cocoa powder, milk, or you could use water and then vanilla extract. For our mocha glaze, we have powdered sugar, instant coffee powder, and then milk, or you could also use water. For our vanilla glaze, we have powdered sugar, vanilla extract, and then again, you could use milk or water. Now, to make our dough, we have to combine our lukewarm milk and then yeast. Mix and let it stand for 5 minutes. Now, we have to mix our eggs, butter, sugar, salt, and half of the flour. So, ngayon, add na din natin yung ating vanilla extract. So, ngayon, mix just until combined before using your hand mixer. With dough hooks, mix at medium speed just until combined. Now, add the rest of the flour. Then, mix again until stiff na yung kanyang texture. When the texture is sticky, you can now knead it by hand. Knead it until smooth and not sticky anymore. This is the disadvantage when you are using a hand mixer dahil hindi kaya ng hand mixer. But if you are using a stand mixer, just mix it for 5 to 6 minutes and okay na siya. Dust your work surface with flour before kneading your dough para hindi dumikit yung dough mo doon sa work surface mo. Now, knead your dough until it becomes smooth and no longer sticky. Just push and then fold and then push and then fold and turn. Tapos, repeat mo lang yung process hanggang ma-achieve yung texture. So now, transfer your dough into a lightly greased bowl. Tapos cover with clean kitchen towel and place it in a warm area. Let it rest for 30 to 40 minutes until yung size ng dough mo ay nag-double. So ayan, after 30 minutes, nag-double na yung ating dough. Ngayon, ang gagawin ko, i-cut ko siya in 2 portion para madali lang siyang i-roll out. So, ayan. Nag-dust tayo ng surface again. Tapos, lagyan mo din ng flour ang iyong rolling pin. So, ayan. Mag-roll na tayo. Roll out your dough into 1/2 inch thickness. Huwag naman masyadong makapal o masyadong manipis. Kung wala kayong cookie cutter, pwede kayong gumamit ng baso. Yung rim niya, yung ating pang shape. So, ganyan lang. So, tiin mo siya. Tapos yan, wiggle, wiggle, wiggle. Ganyan. Meron ka ng donut. Tapos yan.
Ayan. So, kung wala kayong pambutas dito, kuha lang kayo ng cup ng bottle. Tapos, ganyan lang. Stick nyo sa gitna. And then, ayan. Ayan. Okay na. Tapos, huwag nyo naman itong itapon kasi yung magiging, natin, yung donut na maliliit. For our chocolate-filled donuts, do not cut the center of your donuts. Ayan, so meron akong tray dito. Nilagyan ko siya ng lightly grease lang. Tapos, lagay mo dito yung iyong mga donuts. Huwag mo siyang idikit kasi pag nagkadikit sila, tapos pagtanggal mo, bilit yung donut mo. Magdi-deflate siya. For the scrap dough, pwede nyo i-roll ulit, pero optional lang kasi baka maging matigas ang inyong donut. Ayan, so kung meron kayo mga ibang shapes ng cookie cutter, pwede yan. Ayan, may heart na tayo. Tapos, pwede lagyan mo ng dante. Ayan, so eto na yung ating mga dough. So, cover it with clean cloth or towel and then let it rest for another 30 to 40 minutes. Preheat the oil and then you can start frying the donuts. Fry donuts until golden brown on each sides. Remember, do not overcrowd your pan. 3 to 4 donuts per batch lang. So, ayan. Medyo nag-brown na yung other side. So, i-flip over natin siya para yung kabila naman ito. Huwag siyang papabayaan kasi baka sobrang mag-brown. Gagaya ito. Ayan. Then, drain the excess oil of your donuts. Maliliit na donuts. Now, it's time to make our glaze. Sa isang maliit na bowl, halo natin yung ating powdered sugar and yung ating cocoa. Tapos, water. Tapos, mix natin siya. So, ayan na yung chocolate glaze. So, maglagay tayo ng konting vanilla. Ayan. So, ihalo natin yung ating powdered sugar and ang ating coffee para sa ating mocha glaze. Tapos, add tayo ng milk. Natanggal yung mga hindi na-dissolve na coffee powder, pwede natin siyang i-strain. Vanilla glaze naman, yung powdered sugar natin, lalagyan lang natin ng vanilla extract. Yun. Tapos milk. Tapos mix lang natin. So, didip natin yung ating donut dun sa ating chocolate glaze. Ayan. Ang ganda. Now, dip your other donut into your mocha glaze.
and your other donut into your vanilla glaze. And then, pwede ka maglagay ng mga toppings like sprinkles or nuts or anything na pwedeng pang-design ng inyong donuts. Just use your imagination to decorate your donuts to make them look nice and pretty. And one more thing, pag nag-add kayo ng toppings, siguraduhin na hindi dry yung inyong glaze para dumikit yung inyong toppings. So, magpa-pipe tayo. Nilagay ko lang yung ating vanilla glaze doon sa ice water na wrapper. And then, cut mo yung edge niya para lumabas yung kanyang glaze. Tip nga pala sa paggawa ng glaze, kung masyadong runny ang inyong glaze, ibig sabihin nun marami ang ilagay niyong liquid. So, ang gagawin lang ninyo, add lang ninyo ng powdered sugar para maganda ang kapit ng inyong glaze. Ayan, gawin nyo lang siguro color combination lang para merong design yung ating mga donuts. Oo nga pala, let the first layer of the glaze dry first before adding or piping the glaze on top para hindi siya mag-mix sa first layer of glaze. Ayan, para naman sa ating donut na walang hole, lalagyan natin siya ng filling. Meron akong chocolate frosting or you could use chocolate ganache. So, ayan, ano natin siya dyan. Tapos, kuha tayo ng parang toothpick lang or ano siguro, yung mga stick. Tapos, i-ano mo lang doon sa loob para magkaroon siya ng space. Ayan. Ayan. So, meron na siyang hole. So, lalagyan na natin siya ngayon ng filling sa loob. Pwede ding mga fruit jams ang ilagay ninyo. So, it's up to you. Ayan. So, dusting tayo ng ating chocolate filled. So, ayan, eto na yung ating mga donuts. O, diba, ang dali lang gawin. So, pwede na kayong gumawa nito sa bahay ninyo. Do not worry kasi yung mga ingredients nito, makikita lang ninyo sa grocery. Hindi mahirap talagang hanapin yung mga ingredients kasi sa ngayon, ang dami ng mga nagbebenta ng mga ingredients sa grocery or sa mga, yung nagbebenta ng mga tinapay or mga nagbebenta ng para sa mga cakes. So, hindi kayo mahihirapan hanapin to. At pwede itong gawin para sa mga snacks ng kids ninyo or kung meron kayong tindahan, pwede nyo idagdag ito sa inyong paninda or pwede kayong mag-sideline ito, ibenta nyo sa school or sa mga canteens. Gumawa lang kayo ng detailed na costing para mag-markup kayo para sa inyong selling price. So, hanggang dito na lang muna tayo and please watch out for my next video. Thank you! Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!